Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito sa YouTube channel at maging sa aking TikTok account na Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno at ang ating pag-uusapan sa episode na to ay tungkol sa isang kasong pumukaw ng malaking interes ng ating publiko. Ito po ay tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco at ang pagkakadawit ng pangalan ng ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. Bakit nga ba ito nagiging komplikado? Una, tingnan muna natin yung pagkamatay mismo ni Paulo Tantoco. Siya po ay isang negosyante Pilipino na namatay noong 8 ng Marso noong 2025 sa isang hotel sa California. So base sa investigasyon ng Angeles County Deputy Medical Examiner, ang sanhi po ng pagkamatay ni Paulo ay overdose sa isang droga, sa isang uri ng droga na kung tawagin natin ay cocaine, na may posibleng cardiovascular disease bilang isang contributing factor. Idineklara itong isang accidental death matapos ang isang toxicology test. Pero bakit nagiging issue to ngayon? No? At madalas nakakakita tayo ng mga videos, galing sa kabilang kampo, sa mga kalaban sa politika ng ating Pangulo, na ginagawang issue to, sinisensationalize, at ito daw ating First Lady ay mukhang nadadawit at sangkot sa pagkamatay ng isang negosyante sa pangalan nga ni Paulo Tantoco. So balikan natin, bakit ba nasasabit yung pangalan ni First Lady rito? Sapagkat si Tantoco po ay bahagi ng delegasyon na kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Hollywood para sa isang Manila International Film Festival. So kahit personal na insidente yan, naganap ito sa konteksto ng isang opisyal na biyahe ng First Lady. Kapag may mga ganitong kaugnayan sa mataas na posisyon sa gobyerno, natural lang na magiging interesado ang publiko at susuriin ito ng taong bayan. Ang isa pang layer ng komplikasyon ay ang pananahimik ng ating First Lady, hinggil sa issue. Kasi hanggang ngayon, tahimik pa rin sila. Sa kawalan ng opisyal na pahayag, lumalakas ang espekulasyon tuloy at ang pakiramdam ng kawalan ng transparency. Although personally, parang may napanood ako before, few months ago, na itong si USEC Attorney Claire Castro ay nagpahayag na nakausap niya mismo si First Lady at the time na naging issue itong pagkamatay ni Tantoco, at nandito na daw sa Pilipinas si First Lady nung umugong itong usapin na to na natagpo ang patay si Paulo Tantoco doon sa kanyang hotel sa California. Kaya pumunta tayo doon sa punto kung bakit nananawagan si Senator Amy Marcos sa First Lady na ipaliwanag ang kanyang kinaroroonan nang matagpuan si Tantoco. Ano ba ang legal na batayan nitong panawagan na to? May legal na basehan ba to? So tandaan natin na ang posisyon ng First Lady sa Pilipinas ay hindi isang elective or appointed office. Ibig sabihin, hindi siya hinalal, hindi siya inappoint sa isang formal na posisyon ng gobyerno na may sweldo at may tiyak na kapangyarihan. Wala siyang isang statutory duties. Bagamat malaki ang impluwensya ng First Lady at madalas siyang sumasama sa mga opisyal na lakad at gumagawa ng humanitarian work, ang kanyang formal na legal na estado pagdating sa pananagutan ay pagpapatawag ay hindi kasing linaw ng mga talihim ng departamento o elected officials. Hindi mo kasi pwedeng ihambing yan sa isang department secretary. Gatong pa man si Senator Marcos ay isang senador. At bilang isang senador ay may kapangyarihan siya na magsagawa ng legislative inquiries in aid of legislation. Nandito na naman tayo sa in aid of legislation para makatulong sa paggawa ng batas.
In aid of legislation ba to? O in aid of something else? Ito ay nakasaad sa Article 6, Section 21 ng 1987 Constitution. Sinasabi dito, the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with the duly published rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Kaya kung ang kaso ni Tantoco ay may kinalaman sa pampublikong interest o may implikasyon sa paggamit ng pondo ng gobyerno o para sa delegasyon o kung may kinalaman sa paggawa ng polisiya, maaaring gamitin ng Senado ang kanyang kapangyarihan para magsagawa ng isang inquiry o isang investigasyon. Mahalaga ang phrase na in aid of legislation. Hindi ito para manghuli o manghusga o gumawa ng isang desisyon, kundi para makakuha ng impormasyon na magagamit sa paggawa o makakatulong sa pag-amyenda ng isang batas. Bukod sa kapangyarihan sa investigasyon, mayroon din ang Kongreso ng oversight function sa executive branch na nasa loob din to ng Article 6, Section 22 ng Constitution. Bagamat ito ay para sa mga heads of department, so ang prinsipyo ng pampublikong pananagutan o public accountability ay malakas dahil ang First Lady ay malapit sa pinakamataas na tanggapan ng bansa. May expectation kasi ang publiko ng transparency, lalo na kung may issue na nauugnay sa opisyal na biyahe, no, na pinahintulutan ng ating pamahalaan. Ang hamon ngayon dito, mga amigos, mga amigas, ay walang tiyak na batas kasi sa Pilipinas na nagsasabi kung paano ipapatawag ng isang First Lady para tanungin, imbestigahan. Hindi kasi siya isang opisyal na empleyado ng ating pamahalaan, no? Pero sa ilalim ng pangkalahatang prinsipyo ng batas, kung may sapat na batayan na siya ay may direktang kalaman sa isang krimen o may impormasyong mahalaga sa investigasyon na maaari mag-issue ng sebuena ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Ngunit siyempre ito ay magiging lubang sensitibo sa politika. Ngayon, dumako tayo doon sa punto na kung bakit sinasabing na simple lang ang solusyon dito. Ipakita lang ni First Lady ang kanyang records sa Department o sa Bureau of Immigration. Yung records na yan ay magpapatunay upang burahin ang espekulasyon, yung mga hinala ng taong bayan, lalo na yung mga kalaban nila sa politika. So ano ang bisa nito at bakit ito practical sa kasalukuyang sitwasyon? So, ang immigration records ay particular, yung Certified Immigration Record or CIR o yung Travel Record Certificate mula sa Bureau of Immigration ay malinaw na ebidensya ng pagpasok at paglabas ng isang tao galing sa ating bansa. May oras, may petsa, kung kailan lumabas yung tao. So, kung ipakikita lamang ito ng First Lady sa ating mamamayan, lalong-lalo na nag-aakusa, gumagawa ng mga espekulasyon, gumagawa ng chismis, no? Na nakabalik na siya sa Pilipinas bago pa natagpuang patay si Paulo Tantoco sa isang hotel room sa Amerika. So, automatiko itong records na to ay magbibigay ng isang matibay na alibay. So, kaya ang titulo natin sa episode na to ay alibay, no? Ano ba yung alibay? Ang alibay ay isang legal na depensa na ginagamit ng mga naaakusahan sa isang krimen. Ito ay nagsasabing imposibleng nagawa ko ang isang krimen dahil nasa ibang lugar ako no? Nung mangyari ang sinasabing krimen. Kung napatunayan na wala siya sa USA nung matagpuang patay si Tantoco, mawawala ang anumang haka-haka, chismis, spekulasyon na siya ay direktang kasabwat o may kinalaman sa mismong insidente ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco.
Palagi pumapasok sa isipan ko, Paulo Contis. Sa ilalim po ng Commonwealth Act 613 at mga kaugnay na regulasyon, ang Bureau of Immigration ay may mandato na magtago ng talaan ng lahat ng lumalabas at pumapasok sa ating bansa. Ang mga records na ito ay itinuturing na opisyal at reliable. Pugot sa pagiging alibay, ang pagpapakita ng immigration records ay magpapakita ng transparency. Sa mata ng tao, ito ay isang hakbang para linawin ang mga issue at pananagutan. Kapag may mga haka-haka, chismis o espekulasyon, ang pinakamabilis na paraan para patigilin ito ay ang pagbibigay ng direktang ebidensya. Yung defense of alibi ay isang magandang ebidensya kung ito ay suportado ng isang dokumento na nanggaling sa isang ahensya ng ating pamahalaan. Walang iba kundi ang Bureau of Immigration. Ngayon, meron din tayong tinatawag na Republic Act 10173 o yung Data Privacy Law of 2012. Mahalaga to dahil ang travel records ay isang sensitive personal information. Kung ang First Lady mismo ang magbibigay ng pahintulot na, sige, ilabas nyo yung records na yan, yung records ko sa Bureau of Immigration, walang problema sa Data Privacy Act. No? At matigil na yung chismis na yan, matigil na yung mga speculation na yan. Okay, meron din tayong Executive Order number 2, no? Yung 2016. Ito ay tungkol sa Freedom of Information. Kung saan ang isang mamamayan ay maaaring humingi ng travel records, no? Para sa third party, mas mahirap itong makuha ng walang consent. Pero kung magbibigay ng consent ang ating First Lady o magkaroon ng isang court order o subpoena, sa ibang kaso, kumukuha ng subpoena o court order, madaling isang tabi na yung issue na yan na sangkot ang pangalan ng ating First Lady sa kaso ni Paulo Tantoco. Kaya kung ang First Lady ay kusang loob na maglalabas ng kanyang immigration records, ito ay magiging isang malakas na ebidensya, isang malakas na indikasyon na wala siya doon sa lugar na yun at wala siyang itinatago tungkol sa isang bagay na kusang pinagbibintangan na siya dito Excuse me Pinagbibintangan siya, nakasabwat siya doon sa o may kinalaman siya sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So yung pagpapakita ng immigration records na to ay isang practical na paraan upang maproteksyonan ng kanyang reputasyon at maibsan, no, ang pagdududa ng publiko. Importante rin dito na maproteksyonan yung reputasyon ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. No, at pagdating sa legal na usapin, definitely mapaplantya tuloy yung issue. May ibabaw na yan sa hukay pag nakita nga nandito pala si First Lady ng time na matagpo ang patay si Paulo Tantoco. So ito ay makakatulong sa anumang investigasyon sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya bilang isang posibleng person of interest batay sa lokasyon. So, sana po ay may natutunan kayo dito sa ating episode na to tungkol sa data privacy law at sa defense of alibi at maging doon sa freedom of information. Bagamat maiksi ang ating paliwanag dito sapagkat ito ay naipaliwanag ko na ng mga nakarang episodes. So, kung gusto nyong matutunan in detail yung tungkol sa Data Privacy Act, meron po tayong episode tungkol dyan. At maaaring yung tingnan ngayon, no, pagkatapos yung panoorin itong episode na to. So hanggang dito na lamang po. At ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.